King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 833. Abyss of Despair. Ang Divine Illusion Dimension ay isang sira-sirang mundo na nakalimutan ng mga sinaunang Diyos. Ito ay lumutang sa paligid ng langit at lupa at kumukonekta sa continent zone minsan bawat siglo. Ang dimensyon na kinaroroonan nila ngayon ay isang miniature na mundo sa loob ng Divine Illusion Dimension, isang mundo sa loob ng isang mundo. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa loob na ngayon ng isang sinaunang, lihim na kaharian. Sa likod nila ay isang maliwanag na hadlang ng umaagos na lava. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng lihim na dimensyong ito ay mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Boom! Ang liwanag ay kumislap sa lahat ng dako sa kaibuturan ng lihim na sukat na ito, at ang kalawakan mismo ay tila nagsimulang manginig. May mga alon ng hininga ng dragon na maaaring sirain ang langit at lupa. Bahagyang nakikita ng isa ang isang palasyong gawa sa lilang mga batong kayamanan. Ito ay natatakpan ng isang panaginip na kulay dugo na ulap at sumasalamin sa isang madilim na kinang mula sa ibabaw nito. Ang palasyo ay nagbigay sa lahat ng pakiramdam na hindi nila mailarawan, pati na rin ng isang masamang aura. Naramdaman ni Zhao Feng na ang aura na ito ay katulad ng Evil God Crystal. Ang palasyo sa malayo ay dapat na Exiyang Palace. Ang ikawalong prinsipe ay nakatingin sa malayo, at ang lahat ay tumingin din sa parang panaginip na palasyo. Ho! Boom! Maririnig ang mga sagupaan at pagyanig mula sa Exiyang Palace sa di kalayuan. Lalong naging malinaw ang dagandong ng isang dragon. Ang mapangarapan, malabo na hadlang sa paligid ng Exiyang Palace ay nabasag, pagkatapos ay mabilis na gumaling muli. Bahagyang nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang malaking outline ng isang black-scaled dragon. Ang bawat pag-atake nito ay maaaring makabasag ng langit at makabasag sa lupa. Sinira ng mahinang itim na buhawi ang lahat ng nasa malapit. Ang lugar sa labas ng Exiyang Palace ay pinaso na itim at puno ng mga butas. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Black Serpent Dragon, maraming mga depekto at butas ang lumitaw sa ipinagbabawal na maulap na hanay sa paligid ng palasyo. Weng! Bam bam bam! Nang atakihin ang maulap na hanay, naglabas ito ng mga alon ng kulay lila at kulay dugo na liwanag na maaaring maghiwa sa langit at lupa. Ang bawat sinag na kulay purple at dugo na inilabas ng ipinagbabawal na hanay ay maaaring pumatay sa mga hari at makapinsala ng husto sa mga emperor. Gayunpaman, ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay umabot sa isang napakapangit na antas, at umabot ito ng libu-libong mga beam na kulay lila at dugo na walang pinsala. Kaya, iyon ang kapangyarihan ng lahi na nireranggo sa ika-9 sa 10,000 ancient races. Nang inag ang puso ni Zhao Feng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay talagang isa sa pinakamalakas na buhay na nakita niya. Naramdaman ng mga elite ng Great Gun Lord Dynasty sa labas ng lihim na dimensyon ang mga pagdagsa ng pagkawasak, at ang lahat ng kanilang mga puso ay kumikibot. Ang lahat ng puwersa ay nahati sa isang grupo ng iba't ibang grupo at maingat na lumapit sa Exiyang Palace. Napakalaki ng Exiyang Palace, at sinubukan ng lahat ng mga elite na tahakin ang rutang pinakamalayo sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang lahat ay magkasama sa puntong ito. Kung tutusin, walang gustong mahuli ang atensyon ng Black Destruction Serpent Dragon o magalit ito. Lumapit ang mga elite sa kabilang panig ng Exiyang Palace, at ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na hanay ay nagpalundag sa kanilang mga puso. Paanong napakalakas nitong ipinagbabawal na hanay sa paligid ng Exiyang Palace? Matagal na itong inatake ng Black Destruction Serpent Dragon at hindi pa rin ito nasisira. Nagulat ang babaeng naka-apricot robe mula sa Sky Suspension Palace. Alam nilang lahat kung gaano katikot ang mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa aura sa itaas. Ang bawat pag-atake ng Black Serpent Dragon ay maaaring sirain ang isang buong 2-star sect. Walang sino man sa mga henyo at elite na naruroon ang nagtitiwala na kaya nilang harangan ang isang suntok mula sa Black Serpent Dragon. Sa amin, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi matatalo. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso nang aminin niya ito. Ang kanyang kaliwang eye bloodline ay nakakakita ng higit pa kaysa sa iba, at nakarating siya sa konklusyong ito pagkatapos ng malalim na pagsusuri. Hihihi.
Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Senior Marshal Brother Zug mula sa Sky Suspension Palace. Ang layunin ng Black Destruction Serpent Dragon ay sirain ang buong hanay. Siyempre mahihirapan. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ang hanay sa paligid ng Exiyang Palace ay isang God's Forbidden Array, at ito ay may kakayahang muling buuin. Gayunpaman, dahil medyo ilang oras na ang lumipas, ang ipinagbabawal na hanay ay nawalan ng kaunting kapangyarihan nito, kaya may ilang mga kapintasan ngayon. Hahaha, kailangan nating pasalamatan ang Black Serpent Dragon na iyon sa pagbukas ng daan para sa atin. Ang galit na pag-atake ng dragon na iyon ay lumikha ng maraming puwang at bitek. Hihihi, kahit na malakas ang Black Destruction Serpent Dragon, mahihirapan itong pumasok sa palasyo sa pamamagitan ng ipinagbabawal na hanay na may malaking katawan. Ang ilan sa mga henyo ay tumawa ng may katangahan at pangungutya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbukas ng daan para sa kanila at pinahintulutan ang mga tao na samantalahin ito. Para bang ang Black Serpent Dragon ay naglilingkod sa mga tao. Kahit ngayon, ang walang humpay na pag-atake mula sa Black Destruction Serpent Dragon ay lumikha ng mga depekto at bitek sa ipinagbabawal na hanay sa paligid ng Exiyang Palace. Maraming mga array masters dito, at nakikita nila ang mga flaws sa Forbidden Array. Hanapin ang matatag na mga bahid at subukang pumasok sa kanila. Sinubukan ng mga elite na humanap ng malaking puwang na magagamit nila para makapasok sa Exiyang Palace. Gayunpaman, sa tuwing may lalabas na crack, ang God's Forbidden Array ay mabilis na bubuo, kaya ang oras ng pagbukas nito ay napakaikli. Ang mga puwang at mga depekto sa mga normal na array ay kadalasang tumatagal ng ilang sandali, ngunit ito ay isang God's Forbidden Array, kaya ang kahirapan sa pagpasok sa anumang kapintasan ay mas mahirap at mapanganib. Bulong ni Xin Wuang. Kung isa lamang itong normal na top-tier array, maaaring makapasok ang isa sa pamamagitan ng isang puwang kahit na nangangahulugan ito ng kaunting pinsala sa proseso. Gayunpaman, iba ang God's Forbidden Array. Anumang counterattack ay maaaring pumatay sa Void God Realm Kings. Hindi tayo makounterattack kung papasok tayo sa mga gaps ng array. Ito ang pinakaligtas na paraan. Sabi ng isang array master. Gayunpaman, ang mga bitek ay nilikha ng mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang God's Forbidden Array ay mabilis na muling bubuo, kaya walang sino man ang makakontrol kung saan o kailan lumitaw ang mga bitek. Dahil sa kung gaano katagal sila tumagal, magiging mahirap na makapasok sa kanila. Hihintayin namin ang instant na isang crack na lumitaw. Maraming mga elite ang nagsimulang maghintay sa ilang mga lugar kung saan mas maraming mga bitek ang lumitaw. Ang ilang mga lugar ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mga bitek, ngunit hindi sila makakalapit sa Black Destruction Serpent Dragon kung hindi ay matutuklasan sila. Ang ilan sa mas magagandang lugar ay kinuha ng mas malalakas na puwersa, tulad ng Sky Suspension Palace at ang Great Gun Imperials. Habang ang ilan sa iba pang puwersa ay hindi nasisiyahan, wala silang nagawa. Sandali lang, ang ilan sa mga puwersa ay walang pakialam. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, na hindi kasama sa alinman sa mga puwersa, ay nasa likod pa sa linya. Shua. Ang isang henyo mula sa Sky Suspension Palace ay mabilis na pumasok sa isang puwang, ngunit ang puwang ay lumitaw lamang sa isang iglap bago nakabawi, kaya isang tao lamang ang nakapasok. Shua. Shua. Ang mga miyembro ng mga imperial at ang Sky Suspension Palace ay paminsan-minsan ay lumulubog sa mga kalapit na puwang, at ang natitirang mga puwersa ay nanonood lamang. Gayunpaman, nang pumasok ang kalahati ng mga miyembro ng dalawang puwersahang iyon, ang mga bitek ay tumigil sa paglitaw. Ano ang nangyayari? Bakit hindi pa lumalabas ang susunod na crack? Marami sa mga puwersa ang nagsimulang magsalita. Sa sandaling ito, pinamumunuan na ni Xuan Yuanwen at ng ika-9 na prinsipe ang bahagi ng kanilang mga puwersa sa Exiyang Palace. Ang mga taong ito ay naghihintay ng higit pang mga bitek na lumitaw, ngunit walang mga bitek na lumitaw sa mahabang panahon, at ang mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon ay tila tumigil. May mali. Nagsalubong ang mga kilay ni Senior Marshal Brother Zug habang nagsimulang mag-isip. Sa isang tiyak na sandali, siya ay likas na tumingin sa direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto nang makita niyang wala na ang figure.
Woo! Isang dagandong ng dragon ang biglang tumunog mula sa itaas, at isang aura ng pagkawasak ang bumalot sa mga tao. Arg! Ang mga puwersang naruroon ay nakakita ng isang madilim na anino na nagpawi sa kalangitan sa kanilang mga ulo, at ang kanilang mga likod ay basang-basa sa malamig na pawis nang makita nila ang nasa itaas nila. Black Destruction Serpent Dragon. Lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo ang isang black-scaled serpent dragon na 500 yarda ang haba. Mayroon itong itim na kadena na kasing kapal ng bar aisle sa paligid, at ang mga mata nito ay kasing laki ng isang silid. Mababa ang tingin nito sa grupong ito ng mga langgam na may lamig at mapaglaro. Sa sandaling ito, nagsimulang sumigaw ang lahat, at ang kanilang mga puso ay umabot sa kanilang mga lalamunan. Walang nag-iisip na ang Black Destruction Serpent Dragon ay itatago ang aura nito at palihim na lilipad papunta sa kanila. Woo! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng heaven and earth shake ang dagandong habang ang hindi nakikitang bug zone ng hangin at dragon force ay bumagsak. Klop! Klop! Ang ilan sa mga henyo at elite ay hindi nakayanan ang pressure at agad na bumagsak sa lupa. Wow! Wow! Maraming tao ang nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang mga nasa ibaba ng Void God Realm ay halos walang kakayahan na lumaban sa panggigipit mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Black Serpent Dragon. Ang katawan ni Zhao Fang ay naging mabigat, at ang kanyang kadugo ay likas na nanginginig. Umikot ang kanyang mga pag-iisip habang nag-iisip ng hindi mabilang na mga paraan upang makatakas, ngunit nalaman niyang mababa ang posibilidad ng tagumpay kahit na ano paman. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungol at nagpatawag ng mahinang itim na ipoy-po sa hugis ng singsing, na sumasakop sa lahat sa loob ng 10 milya. Ang puwersa ng Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, ang Sky Sword Pavilion, ang Nine Darkness Palace. Lahat ng grupo ay natakpan ng hugis singsing na itim na whirlwind. Arg! Sinubukan ng isa sa mga grupong malapit sa gilid na tumakas, ngunit ang kanilang Void God Realm King at 4 na half-step na hari ay napunit ng ipoy-po. Isang malaking dragon claw ang bumaba mula sa langit at dinurog ang natitirang mga miyembro ng grupo sa meat paste, na lumikha ng isang higanteng bunganga. Huminga ng malamig ang lahat ng grupo. Sa isang palitan lamang, pinatay ng Black Serpent Dragon ang buong grupo mula sa isang 3-star power. Mga paypang tao, anong lakas ng loob mong sundan ang kahangahangang Destruction Dragon Race at subukang gamitin ako para makapasok sa Exiyang Palace? Isang malamig na boses na tila naghahari sa kalangitan ang narinig. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay umikot sa hangin, at ang nakakatakot na itim na ipoy-po ay nakapalibot sa lahat ng mga grupo sa ibaba habang ang Serpent Dragon ay nagpahayag ng isang nakakatakot at malupit na ekspresyon. Ang lahat ng mga elite ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Lumaban. Ang isang maliit na bilang ng mga elite ay naging baliw. Sinunog nila ang kanilang True Yuan at ginamit ang kanilang mga secret technique para lang makatakas sila. Bam! Isang malaking dragon claw ang bumaba mula sa langit at tinatakan ang lugar habang mabilis nitong pinapatay ang mga elite na nagtangkang tumakas. Sacred Emperor Suo. Ang ika-13 prinsipe ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at sinubukang bunutin ang Sacred Emperor's Sword, ngunit siya ay pinigilan ng kulubot na elder. Senior Marshal Brother Zug. Si Xuan Yuanwen, na nakapasok na sa Exiyang Palace, ay napabulalas habang pinapanood ang bangungot na nangyayari sa labas. Wala siyang magawa para pigilan ito. Lahat ng nasa labas ng palasyo ay nasa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang mga taong maaaring manatiling kalmado sa halos tiyak na sitwasyong ito ng kamatayan ay mabibilang sa isang kamay. Kaya paano kung mamatay kami? Ang maputing balbas na matandang lalaki mula sa Sky Sword Pavilion ay tumawa. Hindi siya natakot, handa siyang harapin ang kamatayan. Bukod sa kanya, si Senior Marshal Brother Zug, Jin Huang, Zhao Fang, at ilang iba pa ay nanatiling kalmado sa bangin ng kawalan ng pag-asa at nagsimulang mag-isip ng paraan para makatakas. King of Gods, Kabanata 834. Marka ng pagkawasak. Ang nakakatakot na aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay pinigilan ang buong lugar, at isang mahinang itim na ipoy-po ang pumaligid sa lahat ng mga elite na naruroon. Sa himpapawid,
Ang kaliskis na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon na 500 yarda ay gumagalaw ng paikot-ikot sa hangin sa itaas ng ulo ng lahat at nagbigay ng nakakapangilabot na dagandong. Natahimik ang lahat, at lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng lahat ng mga henyo habang nagpapakita sila ng kawalan ng pag-asa at takot. Karamihan sa mga tao ay bumagsak sa lupa at nagsimulang manginig. Niwala silang kakayahang lumaban sa harap ng aura ng Destruction Serpent Dragon. Zhao Feng. Nanginig ang anit ni Nan Gongsheng, at tumingin siya kay Zhao Feng sa tabi niya habang nakatayo siya sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, hindi natarante si Zhao Feng. Nakita ng kanyang mga mata ang kanyang kalmado. Pareho nilang nasaksihan ang hitsura ng Black Destruction Serpent Dragon nang sirain nito ang selyo, kaya alam na nila kung gaano ito nakakatakot. Kaya naramdaman na ng Black Destruction Serpent Dragon ang ilan sa mga taong sumusunod dito kanina, ngunit sa paningin nito, lahat ng mga tao na nakapasok sa Divine Illusion Dimension ay mga langgam lamang at maaaring hindi papansinin. Sinubukan muna ni Zhao Feng na unawain ang lahat. Ang mga taong pumasok mula sa labas ng mundo ay minamaliit ang katalinuhan ng Black Destruction Serpent Dragon at inisip na ito ay lumikha lamang ng purong pagkawasak saan man ito pumunta. Marami sa mga elite ang nagpahayag ng mga panghihinayang ekspresyon. Ilang sandali lang kanina, kinukutsa pa ng ilang tao ang Black Destruction Serpent Dragon dahil sa katangahan nito. Brother Feng, mamamatay na ba tayo? Nagpakita si Zhao Yufei ng hitsura ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa habang ang kanyang tingin ay damapo din kay Zhao Feng. Kung mamamatay siya, mas gugustuhin niyang mamatay kasama ng mahal niya. Para sa atin, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi matatalo, at mas mabilis din ito kaysa sa aming lahat. Nanatiling kalmado si Zhao Feng. Ang paglaban ay nangangahulugan ng kamatayan, at ang pagsisikap na tumakbo ay nangangahulugan din ng kamatayan. Ang kalaban ay walang kapantay, at kahit ang Peak Emperors ay maaaring hindi mablock ang hininga ng dragon ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Wolf Emperor na namatay kanina ay isang halimbawa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay may walang katulad na battle power at supreme intelligence, bakit hindi na lang sila agad nitong pinatay? Ang lahat ng mga tao sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon ay mga langgam lamang dito. Ang isang pagbahing lamang ay maaaring pumatay ng isang buong grupo ng mga tao. Kung gusto nitong patayin sila, patay na sila. Tapos, iisa lang ang sagot. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng habang siya ay nagpakawala ng hininga sa ngayon. Hindi bababa sa panandaliang panahon, hindi kailangang mag-alala ni Zhao Feng tungkol sa kanyang kaligtasan, at binigyan niya ng tingin sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng na nangangahulugang relax. Sa hitsura ni Zhao Feng, medyo hangin na ang takot at kawalan ng pag-asa ni na Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Lord Black Destruction Serpent Dragon, pwede ko bang itanong? Anong silbi namin sa iyo? Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Zug habang sinulyapan ang matangkad na black-scaled figure sa itaas. Naunawaan ng maliit na bilang ng mga tao kung bakit hindi sila agad napatay ng Black Destruction Serpent Dragon at pinatay lamang nito ang mga nagtangkang tumakbo. Mayroon lamang isang sagot kapaki-pakinabang sila sa Black Destruction Serpent Dragon kahit papaano. Napakabuti, kailangan ko ng matatalinong taong tulad mo. Napangiti ang Black Destruction Serpent Dragon nang lumitaw ang papuri sa mga mata nito. Nang marinig iyon, yumuko ang lahat sa ibaba at sinabing handa silang tumulong. Mga tao, tulad ng nakikita mo, ang aking katawan ay napakalaki, at mayroong isang Yuan Silang Divine Chain na nagbubuklod sa akin, na nagpapahirap para sa akin na makapasok sa Exiyang God Palace. Ang malamig na tingin ng Black Destruction Serpent Dragon ay nag-scan sa lugar. Ibig mong sabihin? Tanong ni Senior Marshal Brother Zug. Inihayag ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang mga maalalahang ekspresyon. Masyadong malaki ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, magagawa nitong gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang maging mas maliit o maging isang tao. Gayunpaman, nililimitahan ng Yuan Silang Divine Chain ang mga kakayahan nito. Ligtas kung ipapadala kayong lahat sa Exiyang Palace,
Ngunit kailangan ninyong tulungan akong mahanap ang mga susi ng Yuan Silang Divine Chain o sirain ang gitnang hanay ng Exiyang Palace. Ang malalim na boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay umalangaw sa buong lugar, at lahat ng mga elite na naruroon ay parang bumalik sa kanila ang buhay. Napuno sila ng kagalakan. Gaya ng iniisip nila, kailangan sila ng Black Destruction Serpent Dragon na gumawa ng isang bagay para sa kanila. Sa tulong ng Black Destruction Serpent Dragon, mas madali nating makukuha ang mga kayamanan sa loob ng Exiyang Palace. Ang ilan sa mga matatandang elite ay nagpahayag ng isang masayang hitsura. Maaaring may alam ang Black Destruction Serpent Dragon tungkol sa Exiyang Palace, at nakuha na ngayon ng mga henyo ang tulong nito. May limitadong oras ka na 1 buwan. Makapasok na ako sa Exiyang Palace pagkatapos ng 1 buwan, at kung hindi mo nagawa ang hiniling ko, papatayin ko kayong lahat. Malamig ang boses ng Black Destruction Serpent Dragon, at pinalamig ang mga paa ng lahat dahil sa nakakatakot na pagpatay na layunin. Lord Black Destruction Serpent Dragon, mangyaring huwag mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya. Ang mga elite sa ibaba ay tumanggo lahat at nagpakawalan ng hininga. Kahit na ano, nanalo sila ng 1 buwang oras para huminga. Maaaring sapat na ang 1 buwan para mangyari ang ilang hindi inaasahang pagbabago. Mag-iiwan ako ng marka ng pagkawasak sa inyong lahat. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng isang tusong ngiti. Marka ng pagkawasak. Nayanig ang puso ng lahat. Masasabi nilang hindi ito magandang bagay. Pumunta ka. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagwagayway ng mga kuko nito at lumikha ng humigit kumulang 200 sinag ng iskarlate itim na liwanag at ipinadala ang mga ito patungo sa mga elite. Walang sino mang naruroon ang nang-ahas na umiwas dito. Ang mga iskarlate itim na sinag na ito ay sumanib sa kanilang mga katawan. Whoosh! Ang isa sa kanila ay sumanib sa katawan ni Zhao Fang. Naramdaman ni Zhao Fang ang kakaibang aura ng destruction na naglalakbay sa kanyang laman at sa kanyang katawan. Kinain pa nito ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang bloodline marking ng Destruction Dragon Race. Kahit na ito ay pinasimpleng bersyon lamang, sino mang mas mahina kaysa sa demigod ay mahihirapang alisin ito, at maaari itong manatili sa katawan ng target sa loob ng 100 taon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kumilos na parang may tagumpay sa pagkakahawak nito. 100 taon. Nanginginig ang puso ng lahat. Hindi ba't ibig sabihin noon, kahit na makatakas sila, hahabulin sila ng Black Destruction Serpent Dragon sa loob ng 100 taon kung hindi nila gagawin ang gusto nito. Higit pa rito, ang kahulugan ng Black Destruction Serpent Dragon para sa pagmamarka na ito ay lubhang kakaiba dahil ito ay isang bloodline na kapangyarihan. Ang aura na ito ay lubhang kakaiba. Naglalaman ito ng dalisay at orihinal na aura ng pagkasira na napakahirap alisin. Siniyasat ito ni Zhao Fang. Sa markang ito, kahit na napakalayo nila, malamang na maramdaman sila ng Black Destruction Serpent Dragon. Nangangahulugan ito na, kahit na ang isang tao ay may kakayahang palihim na tumakas mula sa Exiyang Palace, ang Black Destruction Serpent Dragon ay madaling makaramdam sa kanila at pagkatapos ay papatayin sila. Mabigat ang puso ng lahat. Nang ang Mark of Destruction ay ganap na sumanib sa kanilang mga katawan, isang manipis na itim na linya ang lumitaw sa katawan at mukha ng lahat. Sa gitna nila, ipinakita ni Zhao Yufei ang isang masakit na ekspresyon. Ang bloodline ng spiritual race sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-clash sa ibang bloodline. Bloodline ng spiritual race. Nagpakita ang Black Destruction Serpent Dragon ng kakaibang ekspresyon at iwinagayway ang mga kuko nito, nagpapadala ng mga arko ng iskarlate itim na kidlat sa katawan ni Zhao Yufei. Ang Mark of Destruction sa loob ng katawan ni Zhao Yufei ay pinalakas ng ilang beses, na umabot sa antas kung saan ang kanyang spiritual race bloodline ay walang magawa para lumaban. Mahusay, lumampas ang potential mo sa mga pagtatansya ko. Sana ay matapos mo agad ang misyon. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung mas malakas at mas matalino ang mga taong ito, mas mabilis nilang matatapos ang gawain. Simulan. Ang buntot ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabasag patungo sa God's Forbidden Array sa paligid ng Exiyang Palace.
Ang bawat isa sa mga sinag na kulay lila at dugo ay maaaring pumatay sa mga hari at makapinsala ng husto sa mga emperor. Gayunpaman, nagawang harangan ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihang ito, at ginamit nito ang mga kuko ng dragon nito upang buksan ang isang puwang na 12-12 yarda ang haba at kalahating yarda ang lapad. Pumasok ka. Ang malamig na boses ng Black Destruction Serpent Dragon ay tumunog, at lahat ay nakabawi mula sa pagkabigla nang makita mismo ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! 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 Karamihan sa mga elite na naroroon ay lumipad sa puwang. Maaaring mapanatili ng Black Destruction Serpent Dragon ang isang puwang na maaaring makapasok ng lahat. Kung ikukumpara sa dati, ito ay hindi gaanong peligroso. Kung napalampas ng isa ang timing sa mga naunang gaps, maaari silang agad na mapatay ng God's Forbidden Array. Ang mga elite ng Great Gun Lord Dynasty ay agad na pumasok sa God's Forbidden Array at sa Exiyang Palace. Kahit na nakapasok na sa Exiyang Palace, ramdam ng lahat ang nakakatakot na aura mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Nagdulot ito ng pressure sa kanilang mga katawan at bloodline. Ito ay isang magaspang na mapa ng palasyo. Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang isa pang kuko nito at gumuhit sa hangin. Ang outline ng Exiyang Palace ay lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Gayunpaman, ito ay isang magaspang na balangkas lamang mula sa mga alaala ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya ito ay medyo simple. Karamihan sa mga taong naruroon ay alinman sa kalahating hakbang na hari o isang hari, kaya madali nila itong naalala. Senior Marshal Brother Zug, okay ka lang. Sa loob ng palasyo, nagpakawala ng hininga si Xuan Yuanwen nang makipagkita siya sa iba pa mula sa Sky Suspension Palace. Sa mga taong naruroon, tanging ang mga tao lamang na pinamunuan ni Xuan Yuanwen at ng ikasyam na prinsipe sa palasyo kanina ang walang marka ng pagkawasak sa kanila, ngunit hindi iyon mahalaga noong ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbabantay pa rin sa labas. Pagkatapos maglakad ng ilang distansya, lahat, tutulong ba talaga tayo sa paghahanap ng susi sa Yuan Silang Divine Chain para sa Black Destruction Serpent Dragon? Kahit na matapos natin ang gawain, hahayaan ba tayong mabuhay ng Black Destruction Serpent Dragon? Nagtipon ang mga pinuno at nagsimulang mag-usap. Kasabay nito, lumitaw ang panunuya sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon habang ito ay lumulutang sa hangin sa labas ng Exiyang Palace. Sa sandaling ito, marahil ay naririnig pa rin tayo ng Black Destruction Serpent Dragon sa ganitong kalayuan. Isang walang emosyong boses ang narinig mula sa grupo. Nang marinig iyon, lahat ay tumingin sa nagsalita, at ang kanilang mga tingin ay dumapo sa isang batang may purple na buhok, si Zhao Feng ng purple-haired demonic duo. Ano? Bulalas ng Black Destruction Serpent Dragon, na nakikinig pa rin sa labas ng Exiyang Palace, ngunit hindi nito makita kung ano ang nangyayari sa loob, kaya hindi nito alam kung sino ang nagsasalita. Sa makatuwid, ang anumang komunikasyon at pagpaplano na gagawin natin ay malalaman, kabilang ang ating spiritual na sense at divine sense. Muling tumunog ang walang emosyong boses, at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang may-ari ng boses na ito ay tiyak na hindi simple. Mukhang may nakalimutan ako. May isang dalubhasa na nagtatago sa mga taong iyon. Ang bulong ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa loob ng Exiyang Palace. Tama siya. Ipinikit ni Xin Huang at Senior Marshal Brother Zug ang kanilang mga mata saglit upang makiramdam sa paligid at tumango ang kanilang mga ulo. Nang malaman ang katotohanan iyon, lahat ay natigilan. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay maririnig ng Black Destruction Serpent Dragon ang anumang plano nila? Kung ang lahat ng kanilang mga salita ay narinig ng Black Destruction Serpent Dragon, paano sila makakatakas? Zhao Feng, mayroon ka bang paraan para maalis itong Mark of Destruction? Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na tanungin siya ng pribado dahil nakita niya si Zhao Feng na kumikilos ng buong kumpiyansa. Naramdaman din ng Black Destruction Serpent Dragon ang mensaheng iyon at nagsimulang makinig ng mabuti. King of Gods, Kabanata 835. Ginto kahit saan. Zhao Feng, mayroon ka bang paraan para maalis itong Mark of Destruction? Ang divine sense ni Nan Gongsheng ay hindi nakatakas sa pandaman ng Black Destruction Serpent Dragon.
Ang pag-iral ni Zhao Feng ay napataas na ang atensyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Tiyak na hindi simple ang taong ito kung nakikita nila sa pamamagitan ng mga kakayahan sa pandaman ng Mark of Destruction. Sa ngayon, hindi mahalaga kung kakayanin ko ang marka. Umiling si Zhao Feng at umiwas sa tanong. Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na mapabuntong hininga. Sa katunayan, kahit na malutas nila ang marka ng pagkasira, hindi ito gaanong mahalaga sa ngayon. Ang Black Serpent Dragon ay tiyak na magbabantay ng malapit sa Exiyang Palace. Ang Black Serpent Dragon ay walang kapantay pa rin, ang Mark of Destruction ay isang paraan lamang upang paghigpitin at pagbabante sila ng kaunti. Kung gagamitin ko ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, baka maalis ko ang Mark of Destruction, naisip ni Zhao Feng. Kung ikukumpara sa Cursed Words of Death, ang pinasimpleng Mark of Destruction na ito ay mas madaling hawakan. Pagkatapos ng lahat, ang presyo na kinakailangan upang magamit ang Cursed Words of Death ay napakalaking. May isa pang dahilan din. Ang Black Serpent Dragon ay kasalukuyang napakahina. Ang lakas nito ay maaaring hindi kahit 100 bahagi ng pinakamataas nito. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon pa itong Yuan Siling Divine Chain na naghihigpit dito, marami sa mga pamamaraan nito ay limitado. Gayunpaman, ayaw ni Zhao Feng na maalis ng ganoon kabilas ang Mark of Destruction dahil magiging maingat ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa labas ng Exiyang Palace. Kawili-wili. Hindi normal ang mga talent, bloodline, at teknik ng mga taong ito. Kahit na ang spiritual race bloodline at isang kompletong void god intent ay lumitaw na. Lalong lumawak ang pagiging mapaglaro sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang pinakamalakas sa mga taong ito ay maihahambing lamang sa isang emperor. Gaano kalaki ng alon ang posibleng gawin nila? Maging ang mga emperor ay mas malalaking langgam lamang sa paningin ng Black Destruction Serpent Dragon. Wala silang dapat banggitin. Sa isang patag na lupain, lahat ng mga elite ay nagtipon-tipon. Kami lang ni Brother Xuanyuan ang walang Mark of Destruction. Bakit hindi natin hayaang magdesisyon tayong dalawa kung ano ang gagawin? Mungkahi ng ika-9 na prinsipe. Nang marinig iyon, ang mga natitirang tao ay tumango at hindi nagsalita. Kung magsasalita sila, ang Mark of Destruction sa loob ng kanilang katawan ay napakadaling mararamdaman ito. Ang mga mula sa Sky Suspension Palace at ang Great Gun Imperials ay nakadama ng swerte. Ang kanilang pinakamalakas na mga henyo ay pumasok sa Exiyang Palace at hindi nataman ng Mark of Destruction. Ang ika-9 na prinsipe, si Xuanyuan Wen, at ang kumpanya ay dumating sa isang conclusion na napagkasunduan ng lahat. Mayroon tayong dalawang bagay na kailangan nating gawin. Tumigil ang ika-9 na prinsipe. Dalawang bagay. Hanapin ang susi sa Yuan Siling Divine Chain at gumawa ng paraan para makatakas sa kontrol ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung hahanapin muna natin ang susi sa Yuan Siling Divine Chain, magagamit natin ito para banta ang Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang ngumiti ang ika-9 na prinsipe habang nagsasalita sa mababang tono. Nagliwanag ang mga mata ng lahat, at tumanggaw si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Matapos maitakda ang balangkas ng plano, kumalat ang mga puwersa upang hanapin ang kapalaran sa loob ng Exiyang Palace pati na rin ang susi sa Yuan Siling Divine Chain. Whoosh! Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay naging isang layer ng pilak at lila habang sila ay bumibilis patungo sa kailaliman ng Exiyang Palace. Ang pinakamagandang gawin ay dagdagan ang ating lakas. Ang Exiyang Palace na ito ay isang misteryosong palasyo ng isang sinaunang Diyos, kaya ang kapalarang nasa loob ay dapat na higit pa sa labas ng mundo. Isang pahiwatig ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng. Karamihan sa mga gusali sa loob ng Exiyang Palace ay protektado ng God's Forbidden Array, ngunit hindi ito kasing pananakot gaya ng pangunahing bahagi ng array. Bawat brick na nawasak dito ay mababawi sa tulong ng God's Forbidden Array, at bilang Ancient God's Palace, ang lakas ng mga materyales ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga normal na pag-atake ay walang magagawa sa kanila. Shua! Sa isang tiyak na sandali sa oras, isang pilak at lila na liwanag ang tumigil sa harap ng isang kagubatan ng prutas. Anong purong Heaven Earth Essence?
Ang kakanyahan ng Heaven Earth dito ay higit na nakahihigit sa karamihan ng iba pang mga kayamanan. Nagulat sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang mga surge ng Heaven Earth Essence ay nagmula sa kalapit na kagubatan ng prutas. Pagtingin, nakita nila ang mga spiritual na prutas na tumutubo sa mga puno sa fruit forest, at ang Heaven Earth Essence na nagmula sa kanila ay nagdala ng makapal na yuan qi. Hindi napigilan nina Zhao Feng at Nan Gongsheng na lumapit. Wala bang God's Forbidden Array na nagbabantay dito? Nagulat sila. Ang ilan sa mga prutas sa kagubatan ng prutas ay napakabihirang sa labas ng mundo, at maaari silang kainin ng direkta o gawing mga table task. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat nila ay ang kagubatan ng prutas na ito ay hindi binabantayan ng God's Forbidden Array. Meow meow. Biglang sumulpat ang maliit na pas ang magnanakaw at tumalon sa puno ng prutas, pagkatapos ay nagsimulang kumain ng ilang prutas. Snow pear. Camel Dragon Green Raisins. Blood Yang. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang malakas na memorya upang makilala ang mga prutas na ito. Whoosh! Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nagsimula ring mamites ng ilang prutas. Ang proseso ay napakasimple at hindi ginulo ng sinuman. Siguro ang mga prutas na ito ay hindi ganoon ki-special sa lugar na ito. Pagtatapos ni Zhao Feng habang namimitas siya ng mga prutas. Matapos makilala ang mga ito, napagtanto niya na ang mga ito ay mga prutas na dapat kainin araw-araw, ngunit naglalaman ang mga ito ng malalaking pinagmumulan ng Heaven Earth Essence dahil sa kakaibang kapaligiran ng Exiyang Palace. Ang mga spiritual fruits na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga nasa Origin Core Realm sa pagtulong sa pagpaparami ng kultibasyon ng isang tao. Tinulungan pa nila ang Void God Realm sa isang tiyak na antas. Ang mga prutas na ito ay halos ganap na nawala sa labas ng mundo. Natuwa si Nan Gongsheng. Kung maaari niyang ilabas ang mga ito ay nagkakahalaga ng marami, at mayroong isang malaking bilang ng mga ito. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, 2 o 3 grupo ang nagsara sa kagubatan ng prutas. Walang array na nagbabantay sa napakaraming spiritual fruits na ito. Ang mga taong ito ay natigilan lahat. Seng! 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 Ang 3 grupong ito ay nagsimulang mamites din ng mga prutas. Dahil mayroong kahit ilang libong spiritual fruits, walang nakipag-away sa isa't isa. Purple-haired demonic duo. Ang isa sa mga puwersa ay nagmula sa Nine Darkness Palace. Si Jiu Huji sa kanyang itim na battle robe ay naningkit ang kanyang mga mata habang ini-inspection sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Gayunpaman, alam ng lahat na ang duo na ito ay mahirap at kakaiba. Bagamat 2 lamang sila, ang 3 star na puwersang ito ay ayaw silang masaktan, o sa halip, hindi sila nang ahas. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga spiritual fruits ay nakolekta ng malinis. Ang nakakagulat ay, sa proseso, wala sa 3 puwersa ang nag-away sa isa't isa. Ang pangunahing dahilan ay ang napakaraming spiritual fruits. Bawat puwersa ay nakakuha ng hindi bababa sa 1,000. Napuno ng excitement ang lahat. Bagamat hindi sila walang kapantay na mga spiritual fruits, masaya pa rin sila na nakakalap sila ng napakaraming walang pagsisikap. Pagkatapos mamites ng mga prutas, ang puwersa ay nagtungo sa kailaliman ng Exiyang Palace. Kinain ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang mga prutas, at nasa harap sila ng karamihan ng mga grupo. Sa sandaling ito, ang kanilang bentahe ng pagiging isang duo ay naglaro. Ang mga normal na miyembro ng ibang puwersa ay hindi pa nakarating sa Void God Realm, samantalang ang lakas ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ay higit pa sa karamihan ng mga henyo at elite na ito. Huminto ang 2 pagkatapos maglakbay ng halos 12 milya. Ding-ding. Basag. Sa isang kagubatan sa unahan, isang grupo ang nagpuputol ng mga sanga ng kawayan, at may tunog ng metal na tugtog. Ang mga sanga ng kawayan ay berde, at mga ilang metro ang taas nito. Ang pinakamataas sa kanila ay higit sa 12 metro at nagbigay ng purong espiritual na aura. Skyrime Bamboo. Nakilala kaagad ni Zhao Feng ang kawayan at nagbigay ng kakaibang tingin. Ang Skyrime Bamboo ay isang materyal na ginamit sa paggawa ng mga sandata sa Earth Grade at gumawa ng mga instrumento ng Tao of Entertainment. Sa labas ng mundo, ang kawayan na ito ay halos wala na. Hahaha,
Napakahirap hanapin ang Skyrim bamboo sa ganoong antas sa labas ng mundo. Ang kalidad ng kawayan na ito ay malamang na sapat na upang makagawa ng mga high-tier na earth-grade na armas. Bilisan mo ang pagputol. Yayaman tayo pagkatapos nating umalis sa Divine Illusion Dimension. Ang grupo ay mula sa isang 3-star power. Whoosh! Whoosh! Isang sinag ng pilak at lila ang kumislap sa hangin at dumapo sa gitna ng kagubatan ng Skyrim bamboo. Masama ang pakiramdam ko kung hindi namin pinutol ang ilan sa mataas na kalidad na Skyrim bamboo na ito at bawiin ito. Sina Zhaofeng at Nan Gongsheng ay nagsimulang magputol din ng kawayan, ngunit ang Skyrim bamboo ay napakatigas. Ang mga normal na armas ay hindi makapinsala dito. Bam! Isang silver-purple spatial blade ang nabuo sa kamay ni Nan Gongsheng habang ginagamit niya ang kanyang spatial talent para magputol ng bamboo shoot sa bawat hagod. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay humawak ng parang anino na punyal at madaling naputol ang mga sanga ng kawayan. Ito ay mas nakaka-relax kaysa kay Nan Gongsheng. Si Zhaofeng ay walang maraming matutulis na kasangkapan o armas, kaya sa halip, lumipad na lamang siya sa tuktok ng isang matataas na kawayan at tumingin sa ibaba. Naging kakaiba ang kanyang ekspresyon sa kanyang nakita. Sa tulong ng God's Spiritual Eye, nakita niya na ang lahat ng mga elite at henyo na pumasok sa Exiyang Palace ay kinukuha ang bawat tagpi ng damo at lahat ng mga bulaklak sa Exiyang Palace na parang inaalihan sila. Ang lahat sa Exiyang Palace ay ginto. Kahit ang pinaka-normal na ladrilyo o bulaklak sa Exiyang Palace ay isang pambihirang kayamanan para sa aming mga tagalabas. Hindi napigilan ni Zhaofeng ang buntong hininga. Kailangang aminin ng isa na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Diyos at mortal ay napakalaki. Ayon sa kanyang mga inspeksyon, nakita niya na ang mas mahahalagang istruktura ay binabantayan ng God's Forbidden Array. Ang mga bagay na maaari nilang kunin ay karaniwang walang silbi at walang halaga sa may-ari ng palasyo. Kahit na ang mga katulong ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Sa madaling salita, ang damo at bulaklak ay kapareho ng hangin at dumi sa mga nakatira sa palasyo. Sa isang burol sa tapat nila, isa pang grupo ang baliw na naghuhukay sa lupa. Sa tabi ng isang lawa, maraming matatandang elite ang natuwa nang tumalon sila sa lawa at nagsimulang manghuli ng isda o mangolekta ng mga halamang gamot. Ang mukha ni Zhaofeng ay kumaibot habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatingin sa palasyo. Ang mga henyo at elite na ito ng outside world ay parang mga palaboy na pumasok sa isang mansyon at nagsimulang magnakaw ng lahat ng madadala nila. Si Zhaofeng ay isa rin sa mga palaboy na ito. Sa pag-iisip hanggang doon, kahit siya ay nakaramdam ng bahagyang pagkapahiya. Mga hanggal na tao, kahit gaano pa karami ang makolekta ninyong basura, lahat kayo ay mamamatay kapag hindi ninyo natapos ang misyon sa loob ng isang buwan. Malamig na boses na puno ng panunuya ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang bawat isa na may marka ng pagkawasak ay narinig ang tinig na ito. Ang tanawin sa Exiyang Palace ay nagpagalit sa Black Destruction Serpent Dragon at parang tumatawa ng sabay. Talagang umaasa ito na ang bakal ay magiging bakal. Ang mga taong ito ay naakit ng lahat ng walang kwentang brick at bulaklak sa paligid ng Exiyang Palace at binigay ang lahat para kunin sila. King of Gods, Kabanata 836. Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots. Mga hanggal na tao, gaano man karami ang nakolekta ninyong basura, lahat kayo ay mamamatay kapag hindi ninyo natapos ang misyon sa loob ng isang buwan. Pinalamig ng boses ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga elite at henyo, na tuwang-tuwa na nagmimina, ng hack, o namimitas ng mga item. Ang boses ay parang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang mga ulo. Ang ilan sa mga henyo at elite ay tumigil sa kanilang ginagawa habang napuno ng mapanganib na sensasyon ang kanilang mga puso. Hindi pa gaanong katagal, halos hindi sila nakaligtas sa Black Destruction Serpent Dragon, at mayroon na lamang silang isang buwan upang mabuhay. Basura. Naramdaman ni Nan Gongsheng, na nagpuputol ng Skyrim bamboo, ang pagkibot ng kanyang mukha. Ang lahat ng iba pang mga elite na nagpuputol ng kawayan ay nagsimulang kumilos ng mas mabilis habang ang pagkaapurahan ay lumitaw sa kanilang mga puso. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi kusang loob na itabi ang Shadow Kill Imperial Dagger at bumalik sa balikat ni Zhaofeng.
Hindi namin maaaring sayangin ang aming oras sa mga panlabas na gilid ng Exiyang Palace. Tumayo si Zhao Feng sa isang mataas na bamboo shoot, at nagkaroon siya ng magaspang na pagtatansya sa sitwasyon ni Exiyang Palace mula sa inspeksyon na ginawa niya kanina. Hindi mahirap sabihin mula sa tono ng Black Destruction Serpent Dragon na ang kailaliman ng Exiyang Palace ay may mas malaking kapalaran. Gayunpaman, anuman iyon, ang kanilang buhay ang nauna. Kung hindi maprotektahan ng isang tao ang kanilang sarili, hindi mahalaga kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kanilang nakuha. Tara na, nagtungo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng patungo sa kailaliman ng Exiyang Palace. Binigyan sila ng Black Destruction Serpent Dragon ng magaspang na drawing ng Exiyang Palace bago sila pumasok. Kahit na ang Exiyang Palace ay parang isang palasyo, ito ay talagang isang buong individual na mundo na may marami sa sarili nitong mga batas. Ang mas mahahalagang lugar ay mayroong God's Forbidden Array na nagpoprotekta sa kanila. Kailangan nating pumasok sa mas mahahalagang lugar ng Exiyang Palace upang mahanap ang susi sa Yuan Siling Divine Chain, pati na rin ang core ng God's Forbidden Array. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Nang ibigay sa kanila ng Black Destruction Serpent Dragon ang gawaing ito at pinagbantaan sila, isang plano ang nagsimulang mabuo sa puso ni Zhao Feng. Kapag nagtagumpay ang planong ito, hindi lamang lahat ay magiging ligtas, maaari rin nating malabanan ang Black Destruction Serpent Dragon. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang puso. Habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang kapantay, ang Exiyang Palace ay isang palasyo ng Diyos. Kung ginamit nila ito ng maayos, malamang na nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-counterattack. Whoosh! Whoosh! Nagtungo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng patungo sa kailaliman ng Exiyang Palace. Hindi alam ni Nan Gongsheng na ang naka-purple na buhok na katabi niya ay mayroon ng outline ng isang matapang na plano para harapin ang Black Destruction Serpent Dragon. Huminto ang dalawa pagkatapos lumipad ng isa pang ilang dosenang milya. May daanan patungo sa ilang mga palayok ng bulaklak at mga pavilion na gawa sa kumikinang na bato. Flash ang emerald. Agad na nakilala ni Zhao Feng ang kakaibang material na ito. Ang flash ang emerald ay isang nangungunang material sa paggawa ng mga armas, at maaari nitong palakasin ang kapangyarihan ng mga armas. Ito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ang ilang tier na Earth grade na armas ay nangangailangan ng flash ang emerald, at dito ito ginagamit para gumawa ng landas sa Exiyang Palace. Tara na, nilabanan ni Zhao Feng ang tukso at pinangunahan si Nan Gongsheng papasok. Nakatagpo sila ng maraming iba pang mga tukso at kapalaran sa daan, at halos gusto nilang huminto at kumuha ng ilan. Huwag magmadali. Talagang may mas malaking kapalaran na mas malalim sa Exiyang Palace. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Kung tutuusin, kakapasok lang nila sa palasyo ng Diyos, at lahat ng mga brick at bulaklak na ito na nakita nila ay nasa pinakamababang baitang. Naniniwala si Zhao Feng na ang tunay na mahahalagang kayamanan ay higit pa sa loob. Whoosh! 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 Kasabay nito, ilang elite na grupo ang patungo din sa kailaliman ng Exiyang Palace, ngunit dahil ang mga batas sa Exiyang Palace ay napakalakas, kahit na ang Void God Realm Kings ay makakalukso lang dahil hindi sila makakalipad. Sa makatuwid, ang kanilang bilis ay hindi masyadong mabilis. Makalipas ang kalahating araw. Isang nakasisilaw na lawa ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang lawa ay may mga alon na dumadaloy dito, at mayroong isang patch ng mga puting lotus na may mga bunga ng lotus. Naramdaman na nila ang pagdagsa ng purong Yuan Qi bago pa man sila makalapit. Ang mga puting lotus na ito ay talagang hindi normal, at ang ilan sa mga purong puting petals ay nagbigay ng kalmado at nakapapawing pagod na puting glow. Ang mga berdeng dahon sa kanilang paligid ay nagbigay din ng nakakasilaw na berdeng ilaw at nagradiated ng malakas na pag-agos ng life force. Ang mga ugat ng lotus sa lawa ay kasing kinis ng jade at nagustuhan ng isa na kumagat sa kanila. Green Water Sky Lotus. Ito ba ang maalamat na bihirang lotus na iyon? Isang grupo ang lumipad sa mismong oras na ito. Ang pinuno ay isang kalbo na lalaking nakasuot ng itim na damit panglaban, si Jiu Wuji ng Nine Darkness Palace. Green Water Sky Lotus. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ng may pagtataka. Sa mga tuntunin ng pambihira,
Ang Green Water Sky Lotus ay maaaring ihambing sa Sky Water Crystal Lotus, ngunit ito ay bahagyang mas mahusay sa mga tuntunin ng epekto. Gayunpaman, mayroong hindi bababa sa ilang daang Green Water Sky Lotus sa pond. Sa madaling salita, maihahambing sa ilang daang Sky Water Crystal Lotus. Lahat ng naruroon ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Ang mga talulot ng isang Green Water Sky Lotus ay maaaring gamitin para sa maraming bagay. Maaari nilang linisin ang kaluluwa, pagalingin ang mga nakatagong pinsala at lason, at palakihin ang estado ng pag-iral ng isang tao. Ang prutas na nabuo ng Green Water Sky Lotus ay maaaring makatulong sa pagbuo ng soul intent, at ito ay kapaki-pakinabang kahit para sa Void God Realm Kings. Ang mga dahon ay maaari ding magpagaling ng mga pinsala ng napakabisa. Ang mga mula sa Nine Darkness Palace ay nasa sabik at natukso. Maaaring gamitin ang Green Water Sky Lotus para sa maraming bagay. Ang mga talulot, bunga ng lotus, at maging ang mga dahon ay may magandang epekto. Ang kabuoang halaga nito ay lumampas kahit sa Sky Water Crystal Lotus. Ang Green Water Sky Lotus ay maaaring makatulong na pagsamahin ang ating lakas. Nagpa siya si Zhao Feng na manatili. Kung ito ay isang normal na mapagkukunan, hindi siya mananatili ng ganoon katagal kung ang halaga ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, ang Green Water Sky Lotus ay magiging kapaki-pakinabang sa pagsasama-sama ng lakas ni Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang mga lotus fruit ay maaaring makatulong kay Zhao Feng na pagsamahin at mabawi ang kanyang Emperor intent. Kasabay nito, ang mga bunga ng lotus ay maaaring makatulong sa pag-condense ng soul intent ni Nan Gongsheng. Bilang karagdagan, ang mga petals ay maaaring linisin ang masamang enerhiya mula sa Evil God's Crystal. Kailangang malaman ng isa na si Nan Gongsheng ay medyo malayo na lamang mula sa pagpasok sa huling yugto ng Void God Realm. Ano ang mga ugat ng lotus na iyon? Ang mga mula sa Nine Darkness Palace ay nakatayo sa tabi ng lawa, at ang kanilang mga tingin ay dumapo sa mga ugat ng lotus sa lawa. Ang mga ugat ng lotus ay may makinis na kinang tulad ng puting nyebe na balat ng isang diyosa. Ito ay lubhang kaakit-akit. Sa sandaling ito, lumipad ang isa pang grupo. Ang pinuno ay isang medyo lila na buhok. Kinilala siya ni Zhao Feng bilang Jilan mula sa isa sa 8 big families, ang Ji family. Isang malabong lilang manipis na ulap ang umikot sa kanyang mga mata habang sinisiyasat niya ang lawa, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Talagang Green Water Sky Lotuses ito. Yung Snow White Lotus roots na tumutubo kasama ng Green Water Sky Lotuses. Maaari ba silang maging maalamat na Spiritual Flesh Snow Jade Root? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Jilan pagkatapos ng masusing pagsisiyasat. Spiritual Flesh Snow Jade Root. Ang isang maliit na bilang ng mga tao na naruroon ay naalala ang katagang ito, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Sabi ng alamat, ang isang Spiritual Flesh Snow Jade Root ay maaaring lumikha ng walang katulad na pisikal na katawan. Ayon sa mga sinaunang record, ginamit ng ilang eksperto ang Spiritual Flesh Snow Jade Root upang mabuo ang kanilang pisikal na katawan, at ang kanilang mga pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm ay 2 beses na mas mataas kaysa sa isang taong may normal na katawan. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa gulat. Ang Spiritual Flesh Snow Jade Root ay walang gaanong epekto sa pagtaas ng hilaw na lakas o cultivation ng isang tao, ngunit ito ay masyadong kapaki-pakinabang. Maaari itong lumikha ng pisikal na katawan na mas malakas kaysa sa mga normal na tao. Dapat kong makuha ang mga Spiritual Flesh Snow Jade Roots na iyon. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Ang Spiritual Flesh Snow Jade Roots ay napakahalaga sa kanya, at hindi lang dahil sa kanyang diskarteng nagpapalakas ng katawan.